Pagtingin ko sa GCash wallet ko, deducted na yung amount. Pero pagtingin ko doon, sa binayaran ko, hindi pa nakabayad. Hi guys, pasensya na, hindi tayo nakapag-live ngayon. Kasi may binayaran ako through GCash, nag-overdue na siya last July 22. Pero ang nangyari guys, nabawas yung amount sa GCash app ko. Pero hindi pumasok doon sa dapat na bayaran ko. At medyo, hindi naman gano'ng kalakihan, pero medyo malaki din. So, fix ko pa yon last Friday pa ata yun, Friday, tapos Monday na ngayon. So, wala pang proper update si GCash kung ano talaga nangyayari at bakit ganun. So, guys, suggestion ko sa inyo, pag may mga ganyan kayo, mga bills, mga kailangang bayaran or mga money transfer na mas mahalaga at dapat na on time nyo na ma-send, guys, if ever kaya nyo, huwag kayo masyado magtiwala sa mga online apps na sending apps na ganyan. Mas maganda if kaya, bumunta kayo sa mga trusted talaga na mga phone shop, na mga pwede nyo magsendan, yung mga Palawan, mga ganyan. Sa mga Emlulier, mga ganyan. Cebuana siguro. Kasi, medyo okay naman yung iba, pero mostly kasi, sa GCash, lalo na sa GCash, ang dami kasing concerns. So, ewan ko sa kanila, bakit sobrang daming concerns ngayon ng mga tao tungkol sa GCash, at kung bakit hindi nila kaya i-process yun lahat. Example, if ikaw, company ka, na marami kang kailangan ng mga inquiries na dapat masagot mo. So, dapat, ang gagawin mo, mag-hire ka ng mas madaming tao para matugunan yung mga inquiries ng mga tao or mga issues ng mga tao. Di ba? Para hindi masagabal at hindi mano yung pangalan mo. So, until now, I'm still waiting for the response. Kasi ang hirap nila kontakin, guys. Promise. Ang hirap makipag-usap sa kanila. Automated na, kawan ko, AI ba yun na nagre-respond? Ulit lang yung sinasabi. Tapos yung email, wala silang, ewan ko kung meron. Guys, kung sino dito may nakakaalam ng email or active Gmail ng GCash, pa-comment po sa baba. Baka makatulong po kayo sa atin. At sa mga ibang nangangailangan din. Active email, tapos pwede kang tawagan ng numero, yung 2882 ng GCash, pero still automated pa din. At imaginein mo, may mga concerns ka dapat sabihin. Pero ang sinasabi doon, after mo maklik yung after mo masunod yung mga sinasabi nila doon sa pagtawag mo sa 2882, ang sinasabi lang doon is yung pinaka-importante lang daw na mga concerns, issues yung inuuna nila. So saan ka maghahanap nun? Hindi ba importante yung pera na dapat ma-send tsaka mabayad na sa oras na yun pero hindi pa nabayad, hindi pa na-send? Tapos nagkakaroon ka na ng mga charges, may mga additional charges na kasi na-overdue na yung payment mo. Hindi ba importante yun? GCash, mas maganda sana guys, wag talaga kayo masyadong magtiwala sa mga ganyan. Kasi mahirap. Ang hirap nila kontakin. Ewan ko lang. Sobrang hirap. So this video is for information lang. So for information lang po para alam ng lahat. So until now po, I'm still waiting for the response of the GCash team kung anong nangyayari doon. Kasi imagine niyo, kapatapos na yung transaction, tapos ang nangyayari, naglakalagay doon, pag after no transaction, naglagay doon, oops, hindi ko na nabasa yung iba. Oops, tapos di ko na nabasa yung iba. After nun, pagtingin ko sa GCash wallet ko, deducted na yung amount. Pero pagtingin ko doon, sa binayaran ko, hindi pa nakabayad. Hindi pa nakabayad. Hinintay ko, baka after 1 day or 2 days, papasok, pero hindi naman nakapasok pa din. So, this is the third day na po. Pangatlong araw na po ito ngayon. So, baka naman GCash, calling your attention. Lahat ng mga concerns ng tao sa inyo, importante yun. No matter how small or big the amount is, importante yun. Kasi nga, pera yun. Pera ng tao yun. Hopefully, masagot na. I'm waiting for your response in my contact number, in my email, in the ticket issue number sa loob ng GCash app. Tapos wala pa din. So sana maayos nyo yung mga concerns na ganyan kasi madami-dami na tayong na-encounter or mga narinig na mga issues about dyan. So, GCash, baka naman pwede nyo mas i-improve pa yung mga customer service nyo. Diyos ko, ang bilis nyo sa mga pero pag hirap nyo reach out. So, until now, third day na, running, takbo yung mga charges ko sa dapat bayaran ko. Kasi overdue na ako ng 3 days. What if ikaw mismo, may mga kailangan kang bayaran tapos dinaan mo sa GCash? Yan yung paliyang nangyari. Tapos wala ka ng pang-top, wala ka ng pang-abono. So, ang hirap. So, mas maganda pumunta tayo sa mga trusted talaga, mga trusted na mga phone shop, mga ganon, mga pera padala, mga remittances, yon, mga remittances. Huwag ka masyado mag-depend sa apps. Kasi ang hirap, promise. So, para hindi mo pagsisihan,
Kasi ang dami ko na naman naririnig, nababasa tungkol dyan ng mga issues. So, dahil I experienced. So, hindi madali. Ang hirap, ito lang GCash, ito lang yung masasabi ko talaga. Ang hirap nyo i-contact, ang hirap nyo i-reach out. Ang hirap makausap yung mga customer service representatives nyo. Puro automated, puro robot. Kailangan ng mga tao yung mga ginagawa nilang transactions within your applications or within your company. So, sana naman ma-improve nyo. Tapos, still waiting ako. Still waiting pa din po sa improvements ng sinabmit ko na ticket na palagi niyong sinasabing submit a ticket, submit a ticket, submit a ticket, submit a ticket, GCash please submit a ticket. Diyos ko lang, ewan ko na lang. I already submitted tickets. I tried contacting you, connecting with you in all aspects na alam ko. Through email, text, chats, calls, even in your comment box, in your messengers, where I can't message anymore. Improve nyo. Waiting ako. Yun lang.